CIS, decide the title of the sermon. May pa-ganun-ganun pa siya, may pa-wave-wave pa. Yan. So step 1, define the CIT, define the CIS. Now we are on the step 3, decide the title of the sermon. Saan po ba nakabase yung title ng sermon natin? Sa mga nag-preach na, paano natin dinidevelop yung title ng sermon natin? Base ba dun sa resource na pinanggalingan natin? Kung ano yung kabuuan ng Kung ano yung kabuuan. ng topic. So, sa summary, is it your own title o kinuha mo lang din sa resource? Sometimes. Ayan. So, tingnan po natin. So, we have some titles here, makikita po natin. Most churches, preachers, title their sermons in a way that they think sounds cool. Ibig sabihin, yun sa title parang iniisip na nila na magiging interesting yung topic, di po ba? So, sabi nila, ito yung kuminsan yung title na One, Worthy, Joy in the Godly Fellowship, The Hope of Heaven, Are You Really a Christian? So, yan po yung mga normal na title na sinasabi. So, kuminsan yung title is based also on the sermon series. Sabi dito, pero bakit ba ito yung ginagamit ng title? Ginagamit natin na title. Is it just to sound cool? Is it just to give direction to awesome graphics for your website and the projection screens? So bakit natin pinili itong title na to? So tignan pa rin po natin. The goal of a sermon title should be to draw people in to listen to the message. It is the first impression. If it is good, people will want to see more. If it's bad, people will want to move on. Halimbawa na lang, kapag gusto nating manood ng pelikula, di ba? Yung title, di ba? Kapag nakaka-intriga yung title, papanoorin mo na. Pero bandang huli, para mga Korean movies, ang pangit ng ending. So, kung minsan ganito, the title talaga, sermon title is very important din sa pag-preach po natin. So, paano po tayo magde-decide? Tignan po natin. So, sa atin dito, ginawa na po natin ito. Tignan natin yung mga title na ginamit ng ating mga preachers dito. Noong nagkaroon tayo ng series about commitment, ito po yung mga title na ginamit. Tignan nga po natin kung do you feel awesome, cool, o kung ano po yung reaction natin. Comfort or commitment. Sino po nagmensahe nito? Hulaan nyo kung sino gumawa ng title na yan. Pastor Mike. Yan. Commitment, a vital role in fulfilling God's plan. Wow. Si Ate Nora. Yan. C4. Kita nyo, ang galing gumawa ng title ni Kuya Glenn Ford kasi siyang talagang yung memory natin is alam natin na galing sa kanya. Yan. Worth trading for. Ate Ima. Tama si Kuya Lex. So makikita po natin na kung nagkaroon ng impact sa atin, yung title ng sermon, maaalala natin kung sino yung nagmensahe at kung ano yung kanyang mensahe. Tama? Kung hindi natin matandaan yung title, paano naman natin matatandaan kung sino nagmensahe? Di ba? Absent. Kung absent, kung po yun? Acceptable. Yan. Spiritual discipline. Tignan po natin itong title. Prayer, a nature of Christians' unbroken relationship with God. Sa mga preacher po yan. Pastor Mike, sino po? Base po sa pagkakakonstruct ng title, sino sa tingin nyo po ang nag-preach niyan? Ate Nora? Sino pa? Yung mga nasa online. Si Ate Ima po yan. Reaching out, sino po ito? Si Ate Nora. With the church.
Oh, kilala niyo na si Uncle. Si Kuya Glenford. Yan, alam niyo naman na po siguro yan. Bakit yung natandaan po yan? Dahil sa title o dahil sa mensahe? Dahil sa title. Dahil sa message, di ba? Pero kung titignan natin, yung title din is medyo catchy at madaling tandaan. So, napaka-importante din na makita po natin, ito, be intentional, God's people in God's place under God's rule. Pastor Mike. Safety of abiding in the presence of God. Yes. Parable of the soil. Yes! Kuya Jess. Ay, hindi sa akin. Yes, yan. Kahit absent ako yan. Sa drawing pala po natandaan. Ayan. So, anong sabi dito? Pakibasa? To present a sermon without a title is like trying to sell a book with no title. Bibilin mo ba yung libro na walang title? Siyempre hindi. Una mo tinitingnan yung title kasi with the title, alam mo kung ano yung magiging direksyon ng libro. So sabi dito, you should not judge a book by its cover, but people do. Likewise, you should not judge a sermon but its title, but... So, totoo naman, di ba? Kung minsan, kapag nakita yung title, kapag hindi interesado, hanggang sa matapos, hindi na talaga magiging interesado. Ngayon, dito makikita natin na yung iba, nauna yung title, yung iba nahuhuli yung title, di po ba? Kaya yung iba, nagiging curious, ano kaya yung title nito? Ay, si Kuya Jess, sa huli ang title nito. Di ba? So, makikita natin. So, title is very important. Choose a sermon title that reflects the content of your sermon that must be heard. Tama? Kapag namili ka ng title ng sermon mo, dapat it will reflect yung mensahe ng sermon mo. So I will just have an example here. It's not to, sabi ko nga, hindi naman po ito to, tag doon? To degrade or to anything, but to learn lamang po. Kasi, sabi ko nga, kung open tayo sa correction, then praise God po. Kasi yun naman po yung aim natin. Sabi natin, lahat naman tayo hindi talaga marunong din. Nag-aaral po tayo. So the purpose of the title, meron po dito, makikita po natin mamaya. The purpose of the title, may tatlo pong purpose yung title. Acronym ARM. ARM. Una, A means? R means? M is for? Memory. So, the title is to get attention, to get reinforcement, ibig sabihin, to support your main sermon. Memory, yung nga yung sinasabi ko, kapag natandaan nyo yung title ng sermon, matatandaan nyo rin yung nag-preach, at most of the time, maaalala nyo kung tungkol saan yung sermon niya. Although hindi nyo man in totality, pero maaalala nyo kung ano yung pinaka-concept ng kanyang sermon. So, attention. The sermon title is primarily designed to get attention. It is the primary public relations agent for the sermon. You are seeking to arouse interest on the part of those who may hear your message. Kaya importante yung sermon. Sermon title pala. Kasi doon pa lang, kumbaga magkakaroon na ng curiosity. Doon pa lang magkakaroon na ng desire na makinig. Pero kung hindi naman yung sermon mo, parang umpisa pa lang, nalilito na yung makikinig. Kumbaga hindi mo pa nadideliver yung sermon, nalilito na yung makikinig. Kasi binigay mo yung verse, binigay mo yung sermon, ay yung verse, tapos binigay mo yung magiging title ng sermon mo, pero malayo sa verse, anong mangyayari doon? Di ba? Reinforcement. The title also provides a shorter, looser rendition of the sermon proposition which can reinforce the trust of the message in the listeners. Kumbaga, kung titignan natin kasi yung title of the sermon, parang nandito na rin yung conclusion. Kumbaga, yung nga sinasabi ko, kapag maganda yung title ng sermon mo, may relate mo na sa conclusion at saka main subject ng sermon. Sa main context of the sermon.
Pangatlo, memory. Maaalala nila yung sermon mo. So halimbawa yun, di ba? Yung lumago ka na ba o tumanda lang, alam mo na agad kung ano yung sermon nun. It's about spiritual maturity. So kapag inisip mo pa, ano yung naging takbo ng sermon na yon na as a Christian hindi dapat ako tumanda lang sa bahay panaban, kundi kailangan ko pa rin lumago spiritually. So with the title itself, you can express the message, the sermon message. So sabi dito, the sermon title serves as an anchor to which the listener may tie the content of the message for easy recollection. After a sermon is heard, a well-worded title may help to jog the listener's memory of the sermon's substance. So isa po yan sa magiging evaluation natin after this sa mga nagse-sermon sa atin. Kasi gustong, sabi nga, to improve, we need to have the right observation o yung evaluation na manggagaling sa mga nakikinig. So qualities of a good title. Una, tantalizing. Tantalizing. Beautiful. Tagalog, mapang-akit. Di ba? Mapang-akit yung title ng sermon mo. Ibig sabihin, develop the title that whet the appetite of the potential listener. Yung nga sinasabi natin, title pa lang, interesado na yung mga makikinig. Kaya nga kung mas makikinig ka kasi gusto mong malaman yung title nasa huli. Ayun ang problema niya. Pangalawa, dapat yung title ng sermon ay Hanford. Brief. O maikse, di ba? Hindi yung masyadong mahaba. Di ba nakita natin sa mga sample kanina may mga mahahabang title ng sermon. As a general rule, the title should be no more than 7 words. So tandaan nyo po ito sa mga mag-e-exhort, sa mga mag-pre-preach, pag may sumobra pa sa 7 words, ibig sabihin, hindi nakinig. As a general rule, no more than 7 words. Capsulize your sermon in a word or phrase or short sentence, make it easy for people to remember. So halimbawa, ito yung title niya, 17 Reasons Why the Modern Church is Not Getting the Job Done as It Should Be Getting Done. Di ba? Yan yung title ng sermon niya. Pero pwede niya naman yung paiksiin na The Breakdown of the Modern Church. So pag-isipan natin yung title ng sermon natin. Paano ko mapapaiksi ito pero with the same content ay hindi naman mababago. Pangatlo, catchy. Nakakatawag pansin. Yan. Try to capture the main thought of the sermon in a catchy word or phrase that will stick in the listener's mind. Good titles will grab the attention and not let go. Di ba? Mahilig daw sa pusa, catchy. Di ba? So, halimbawa, may isang sample po dito si Pastor Roy Bersosa. Nagmensahe daw siya, ang message niya is James 1:26. Tame your tongue, di ba? So, it's about the tongue na, ano yung pabasa nga po James 1:26? If anyone among you thinks he is religious and does not bridle his tongue but deceives his own heart, this one's religion is useless. So yung message po niya is about the tongue. So paano po, ano po yung title na ginamit ni Roy Bersosa dito to make it catchy? Tayo kung halimbawa, kung gagawa tayong title ng sermon na yan, ano po yung gagawin nating title? Maging catchy. Worthless religion. Kuya Rod. But it is about the tongue, di ba? So, ano yung ginawang title? Sermon on the tongue. Saan po siya nakarelate? Di ba may Sermon on the Mount? Dito, Sermon on the tongue. So, ibig sabihin, pag narinig mo to, Sermon on the tongue. Parang, curious ka. Bakit Sermon on the tongue? Di ba? Although, sabi nga natin, parang hindi siya in line. But to arouse curiosity dun sa magiging mensahe. Proverbs 27 about the fathers. Tignan po natin kung paano gumawa ng title yung iba.
Ang sabi niya, ang ginawa niyang title, Our Father who are not yet in heaven. Di ba? Ha? Hindi siya pasado? Palo na? So tingnan po natin na talagang pinag-iisipan. Title pa lang ng sermon ay pinag-iisipan na. So ganun po yung talagang effort na dapat natin gawin once we are sharing the Word of God. Ano pa? The title should grab attention but be careful. The silly can get attention just as easily the substantial. Ibig sabihin, wag mong i-compromise yung substance just to get yung catchy attention. Di ba? Iko-compromise mo yung content ng magiging mensahe mo just to get attention. Nangyayari po yon. Kaya iwasan po natin yon. Sabi dito, as Christian preachers, we are royal heralds, not court jesters. Huwag natin gawing kengko yung title ng mensahe natin para lang maging catchy. Catchy siya, pero seryoso pa rin. Posible yon, di ba? So, hindi dahil gusto mong makakuha ng attention, gagawin mong kengko yung title ng sermon mo. Huwag na huwag pong gagawin yon. Appropriate o yung nararapat. May mga sermon po na yung title is appropriate. So sabi dito, make sure your title has taste and integrity. Avoid sensational and offensive wording as well as ridiculous suggestion. So yung title natin hindi dapat bordering into green. Alam naman po natin pag sinabi natin green, di po ba? Just to arouse attention, anong ginagawa mo? Medyo hindi na siya magandang pakinggan. So ano po yung mga example nun? Sermon regarding the Holy Spirit. Anong gagawin mo? Star Wars. Bakit? Kasi may the force be with you. Di ba? Sabi sa Star Wars, may the force be with you. The Holy Spirit is not a force. Pero dahil sikat yung Star Wars, gusto mong makaget ka, papangalanan mong Star Wars. Ibig sabihin, title, may the force be with you. You get it from the movie Star Wars. Ano pa? Meron pang isa. Sermon regarding God giving us victory in trials and tribulation. So meron kang preaching with regards to may mga pinagdaanan ka, napasakitan ka, naghirap ka, but in the end, naramdaman mo yung victory, yung kaligayahan, yung kasiyahan. Dahil gusto mong yun ang i-share, ang ginawa mong title. Anong po title? Di ba? Catchy siya, related siya. Ang tanong, tama ba? So halimbawa, kapag may nakikinig dyan, ang sabi mo, ang title ng sermon natin is masakit pero masarap. Di ba? Kasi tapos inilay down mo kasi may pinagdaanan akong trials, ganito, napasakitan ako, mahirap, oo, mahirap, pero in the end, ang sarap ng feeling. Di ba? It is catchy, pero inappropriate. So, iwasan po natin yon. Tandaan natin, huwag natin gawing kengkoy tung pulpito. Kaya nga pati joke, dapat limited, sabi niya. Kaya hindi na kami masyado nag-joke ni Kuya Jess eh. Kaso namimiss ni Kuya Jojo eh, kaya kung minsan kinuha pa rin namin. So, basa nga po ito. Mag-mic po tayo, mag-mic para marinig sound We are called to light. edify and evangelize, not entertain. Pick a title that piques interest, but don't pick a title for shock value. Refuse to use crude, vulgar, flippant, absurd, offensive, irreverent, and ridiculous titles. Always show good taste. Take the preaching assignment seriously. Respect the dignity of the pulpit. Amen. So, lahat po yan, when we are making the title of our sermon, kailangan nating i-consider tong bagay na to. Hindi dahil sa sinabi ko kanina, dapat yung title ng sermon is catchy, catchy na lang. Di ba? Dapat tama pa rin yung title po natin. Okay na? Yan. Number 5, deliverable, kaya bang gawin?
Do not promise more than you can give in a sermon. Do not promise more than you can give. Let us read the Bible for the whole year. Kasi sabi sa Joshua 1:8, di ba? Araw-gabi. Kaya wag na tayo matulog sa pagbabasa ng Bible, di ba? So, do not promise more than you can give in a message. Neither the second coming nor how to solve all your problems are not good titles. Bakit po yung second coming? Because second coming is very broad subject. Kasi in the second coming, meron pong naniniwala with regards to the post-trib, mid-trib, pre-trib, post-millennial. Meron po siyang ganyan. How to solve all your problems? Posible po ba yan? Hindi po. Di ba? Too broad, masyadong malawak. It is impossible. Ang problema ay parte na ng buhay natin. Ano pa? Do not overpromise. Huwag mangako ng sobra. Hindi ka. Masabi, totoo mo ba? Dapat politiko. Kandidato, kumakandidato. Kaya nangangako ng sobra. Tandaan po natin, ha? Do not overpromise. Huwag mangako ng sobra. Hindi ka politiko. The sermon title should accurately represent the text, point, and content of the sermon. The title should not bear false witness against the sermon. It should not make promises the sermon will not fulfill. Ano pa? It should not raise questions the sermon will not answer. It should not announce problems the sermon will not solve. Be honest. Make sure the sermon delivers what the title advertises. Guard your pulpit credibility by steering clear of overstatement. Huwag tayong masyadong exaggerated. Pang-anim, related, nakaugnay. Tandaan po natin na yung title natin is dapat related sa verse natin. So, no matter how good the title is, if it's not related to the sermon, it is not a good title. Tandaan po natin, no matter how good the title is, if it's not related to the sermon, it is not a good title. So, each title must be related closely to the CIS. Do not promise something that the CIT does not provide. So, kung hindi siya provide ng central idea of the text, at hindi na malayo po siya sa central idea of the sermon, palitan mo po yung title ng sermon mo. Amen po ba? Amen. Yan. Halimbawa, ito yung title na to. Ang title, Frustration or Dependence is part of God's plan. Title ng sermon. Ito yung verse na ginamit. Related o hindi? So, ito yung title, ito yung text. Sabi dito sa text, for in Him dwells all the fullness of Godhead bodily, and you are complete in Him, who is the head of all principality and power. So sa tingin nyo po, kapag narinig nyo to, tapos pagdating dito, ano po yung iisipin nyo? Malayo. O, yan. Kaya nga po sinabi, the title should be related on the good. Dirty dishes. Ito po yung verse niya. Bakit? Kasi ang sabi niya, it takes literally. Related po ba ito dito? Isa po sa sinasabi natin na huwag po nating ibaba yung Word of God to the level of us. Dito po hindi po i-preach about dirty dishes. It's about yung ating puso. But you want to, yung ay sinasabi natin, because may issue, kailangan kong i-preach ito. So, kung halimbawa ito po ba, sabi nyo, kung tayo ang makikinig, halimbawa, what you will do. Di ba? So ito po yung sinasabi natin. Kaya napaka-importante ng title. The title seems right kasi cleanse the outside of the cup and dish. Related naman, pero is it contextually right?
So ito, ang ganda ng title, pero iba yung verse. So yun po yung sinasabi natin na dapat magkaugnay. Kasi the title pa lang, yun na yung magdadrive sa tao para makinig. Pabasa nga po. Pakibasa nga po. Sino ba di nagbabasa? Yung doon sa bandang dulo doon, di pa nagbabasa. Sa third row. Good sermon titles come in different form. Take advantage of them. Don't be monotonous, especially if you are preaching to the same people every week. Repeatedly, big questions, scripture, quotes, or how-to titles soon lose their punch and serious type your preaching. Stay fresh by trying different title styles. Pastor, kayo na po. So ito po yung pangpito na sinasabi natin, use variety. Iba-ibahin naman natin yung sermon title natin. So hindi ko mo nag-click yung unang title mo, sa susunod na sermon mo, yung pa rin yung title mo. Wag naman ganon. Lalagyan mo lang part 2, di ba? Ginawa mo ng sequel para ka ng Fast and the Furious, umabot ka na ng 10. So, yun po siya. Use variety. Iba-ibahin naman po natin. Marami tayong title na pwedeng gamitin. So, paano po tayo makagawa ng iba-ibang sample? Yan. Pwede po tayong gumamit ng mga biblical references. Ibig sabihin, yung na-mention na dun sa scripture. Di ba? Halimbawa, thorns in the flesh, di ba? Hymns of Christ, when you pray, di ba? Mababasa na natin yan. Pero, pag binigay natin, anong makikita? It's interesting pa rin. Halimbawa, thorn of the flesh, di ba? With regards to Apostle Paul. So, declaration, God knows what He's doing, God won't take no for an answer, di ba? Yung ibang example. O gusto naman natin yung title natin ay maging patanong. Which way are you going? Are you faithful? Can you handle? So, yan po yung mga different way kung paano natin i-develop yung sermon title natin. Pwedeng patanong, pwedeng galing sa scripture, praise sa scripture, pwedeng declaration, pwedeng paradox, alliteration, o tinatawag na application. So yun po yung way kung paano tayo gumawa ng sermon title. Amen po ba? Pabasa nga po. We need to think deeper about why we title sermons in the first place. If our mission is to reach people with the life-changing message of Jesus, then maybe we should title our sermons in a way make people want to hear what we have to say. Di ba? Very challenging, pero napakaganda po nung sinabi niya. Kung gusto natin na ma-reach yung mga tao sa pamamagitan ng message ng ating Panginoong Yesus, sabi niya, then maybe we should title our sermon in a way that makes people want to hear what we have to say. Yung nga po sinasabi natin, sermon pa lang, sermon title pa lang, hindi na naging interesado yung mga makikinig, paano na? Di ba? So, kaya maganda rin yung ginagawa ni Kuya Jess na sa huli yung sermon. Ay, title pala. So, pero hindi po yung standard. May iba-ibang kapamaraanan lang. Sabi nga niya, depende sa kung paano mo i-deliver. Kasi kung minsan kasi yung title ng sermon mo, doon naka-anchor eh. Kaya kapag in-state mo siya, dire-diretso na siya. Sabi dito, adapted from Jerry Vines, Power in the Pulpit. A variety of kinds of title can be used to label sermons. The particular type should be employed based upon the nature of the message and the occasion and the audience. Yan. Keyword or phrase, nasabi na po natin yung kanina. Yan. Ito lang po yung mga example lang po ah. So, imperative statement, a statement that emphasizes an action or command that the sermon will put forth. So yung text niya, 1 Corinthians 9:24-27. Paano niya tinitle? God for gold. So Ephesians 3:14-21. Makikita po natin how they make the title. Yan. Ano pa? Interrogative statement. Parang nag-investigate ka, a probing question which the sermon promises to address. So halimbawa, may verse ka, inumpisa mo yung title in question.
Ngayon, nung dineliver mo, unti-unti nito na sinasagot yung question mo sa bandang huli. Yan. Titus 2:11-15, ang title niya, What is so amazing about grace? Di ba? Kasi yung Titus 2:15 is about the grace of God. So, declarative statement, a statement of claim which the sermon proposes to support. Matthew 5:13-16. Ano ba yung nasa Matthew 5:13-16? Beatitudes to, di ba? Light and salt. Yan. So, ang title po dito, The Salt of the Earth. Declarative statement.